Ang tunog ng martilyo ng hukom, parang dagundong sa loob ng mga buto ko. Malamig dito sa korte. Napakalamig. Ngunit wala nang mas lalamig pa sa tingin ng sarili kong anak mula sa kabilang panig ng silid. Nandoon siya, si Veronica. Nakatayo, maganda sa kanyang mamahaling damit, kasama ang kanyang abogado na nakaturo sa akin. Sa akin, isang 67 anyos na babae ang kanyang ina. At ang mga salitang lumabas sa bibig niya, mas masakit pa sa sampal. Kinidnap niya ang mga anak ko. Ang mga salitang iyon, kidnap, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Kidnap. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ang mga tao sa paligid, nagbubulungan. Pinagtitinginan ako. Ang iba, tumatango na. Para bang nahusgahan na ako. Ang hiya, ang kahihiyan na idinulot nito sa akin sa harap ng maraming tao, halos ikamatay ko. Ang sarili kong anak na iniluwal ko, inalagaan, at minahal, ay tinawag akong isang kriminal, isang kidnapper. Sa sandaling iyon, para akong isang kasambahay na pinaparatangan ng pagnanakaw, isang estranghero sa sarili kong pamilya, isang taong walang silbi. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang kawalan ng utang na loob sa kanyang mga mata. Walang bakas ng paggalang, walang bakas ng pagmamahal, tanging galit at kasakiman. At habang nakatayo siya roon, sinisiraan ang pangalan ko. Ang tanging nagawa ko ay higpitan ang hawak sa isang luma at dilaw na sobre sa aking mga kamay. Ang sobreng ito na tinago ko sa loob ng 13 taon. 13 taon. Ganoon katagal. Ganoon katagal mula nang huli siyang magpakita sa aking pintuan. Hindi bilang isang matagumpay na babae na nakikita ko ngayon, kundi bilang isang desperadong ina na may dalang 3 maliliit na bata. Marumi sila, gutom, umiiyak. Inay, sabi niya noon, pakialagaan mo muna sila. Ilang linggo lang, aayusin ko lang ang buhay ko. Ilang linggo lang daw. Pero ang mga linggo ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. 13 taon ng pagiging ilaw ng tahanan para sa mga batang hindi ko naman responsibilidad. Ako ang gumigising sa madaling araw para maghanda ng kanilang baon. Ako ang nag-aalaga sa kanila kapag may lagnat sila. Ako ang pumupunta sa mga miting sa eskwelahan, nag-iisa. Ang kakarampot kong pensyon na dapat sana ay para sa aking pagtanda ay ibinuhos ko lahat sa kanila. Sa kanilang pagkain, damit, pag-aaral, nagbenta ako ng mga alahas na naipon ko. Nagtrabaho ako bilang tagalinis ng bahay tuwing Sabado't Linggo, kahit na masakit na ang aking mga kasukasuan. Ginawa ko ang lahat, nag-iisa. At siya? Si Veronica? Walang pakialam. Ni isang tawag sa Pasko, wala. Ni isang piso para sa gastusin, wala. Ni isang kumusta na kayo, wala. Para sa kanya, para kaming bulang naglaho. Para akong isang convenient na solusyon sa kanyang problema na pagkatapos ay kinalimutan na lang. At ngayon, pagkatapos ng 13 taon ng katahimikan, bigla siyang babalik. Hindi para magpasalamat, hindi para humingi ng tawad, kundi para bawiin ang mga bata na para bang mga gamit lang na naiwan niya at para akusahan ako ng kasalanang hindi ko ginawa. Napakasakit. Napakatindi ng kawalang awa. Pero habang tinitingnan ko siya mula sa kinauupuan ko, habang pinapanood ko ang kanyang pagiging kampante, ang kanyang paniniwala na siya ang mananalo at may isang bagay siyang hindi alam. Akala niya, isa lang akong matandang lola na madaling takutin. Isang hamak na pawn sa kanyang laro. Akala niya, dahil wala akong pera at kapangyarihan, madali niya akong matatalo. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kapangyarihan na hawak ko sa aking mga kamay. Hindi ito pera, hindi ito ginto. Ang lihim na yaman ko, ang aking trump card, ay narito, sa loob ng luma at dilaw na sobreng ito. Ang sobreng ito ay naglalaman ng katotohanan. Ang bawat sulat na ipinadala niya, ang bawat resibo ng gastos ko, ang bawat larawan ng mga bata
noong araw na iniwan niya sila. At higit sa lahat, ang isang pirasong papel na magpapatunay sa lahat, ang isang pirasong papel na magbabago ng lahat. Ang munting lola na minaliit niya, ang inang tinawag niyang kidnapper, siya ngayon ang magiging mangangaso. At ang katotohanan, ang aking sandata, sa sandaling iyon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, nakahanap ako ng lakas. Hindi ito para sa paghihiganti. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ito ay para sa hustisya. Ito ay para sa aking dangal. Ang dangal na sinubukan niyang yurakan sa harap ng lahat. Ang dangal ng isang ina at lola na nagmahal at nagsakripisyo. Ito ay para sa aking mga apo, para protektahan sila mula sa kasakiman ng isang ina na ngayon lang sila naalala dahil may kailangan siya. At ito ay para maging isang aral. Isang aral na hindi niya malilimutan. Gusto nilang mawala ako, maging pipi at bingi. Pero ngayon, hindi lang ang kustodiya ng mga apo ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang aral na maikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananahimik. Panahon na para marinig ng buong mundo ang aking panig. Yan po ang simula ng aking laban. Isang laban na alam kong marami sa inyo ang makakaunawa. Kung kayo po ay nakaramdam na parang isang estranghero sa sarili ninyong tahanan, o kung naranasan ninyo nang maliitin ng sarili ninyong kadugo, paki-like at share po ang video na ito. At sana po, kwentuhan ninyo ako. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Mula saan po kayo nanonood? Taga Luzon, Visayas, o Mindanao po ba kayo? O baka isa po kayo sa ating mga kababayan sa abroad? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa mga panahong tulad nito, ang pakikinig sa isa't isa ang nagbibigay sa atin ng lakas. Maraming salamat po. At ngayon, pakinggan ninyo ang aking buong salaysay. Nang tanungin ako ng hukom kung ano ang nangyari, 13 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kailangang mag-isip ng malalim. Ang araw na iyon, nakatatak sa aking puso at isipan na parang isang peklat na hindi na kailanman maghihilom. Martes noon, buwan ng Oktubre. Naaalala ko pa dahil malakas ang ulan. Iyong tipo ng ulan na parang walang katapusan, na nagdadala ng lamig hanggang sa buto. Nasa maliit kong kusina ako noon, naghahanda ng mainit na salabat. Alam ninyo na, iyong tsaa na gawa sa luya, iyon ang laging kong iniinom para sa aking rayuma, na noon ay nagsisimula ng lumala. Payapa ang paligid. Tanging ang patak ng ulan sa aming bubong na yero ang maririnig, at ang bulong ng aking mga panalangin, na sana ay maging maayos ang lahat. At bigla, may kumatok sa pinto. Malakas, nagmamadali. Medyo nagulat pa ako. Sino naman kaya ang bibisita sa ganitong panahon? Aber? Lalo na sa bandang tanghali. Dahan-dahan akong tumayo, inaalalayan ang aking sarili sa mesa. At nang buksan ko ang pinto, doon ko siya nakita. Ang anak kong, si Veronica. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 3 anghel. Ang 3 kong apo. Si Angelo, 7 pa lang noon. Si Imelda, 5 taong gulang. At si Ana, ang bunso. Halos 3 taon pa lamang. Ngunit ang itsura nila, parang dinurog ang puso ko. Ang kanilang mga damit, gusot-gusot at marumi. Ang buhok nila, sabog-sabog. May mga tuyong mantsa ng pagkain sa mukha ni Imelda. At ang mga bata, lalo na si Ana, umiiyak. Hindi iyak pa bebe, iyak gutom. Ramdam mo, sa bawat hikbi nila, ang pangangailangan at pagod. Pumasok si Veronica sa bahay ko na parang isang buhawi. Walang gaanong paliwanag. Dala niya ang isang malaking plastic bag, iyong klase na ginagamit sa palengke. Sa loob, may ilang pirasong damit ng mga bata. Lahat ay magkakasama. Walang malinis. Inay, sabi niya. At ang boses niya, hindi ko malaman kung pagod ba o balisa. Kailangan kong iwan muna sila sa iyo. Sandali lang. Ilang linggo lang, hanggang sa maayos ko ang mga problema ko. Ilang linggo lang daw. Tinanong ko siya.
Siyempre, bilang ina, mag-aalala ka. Anong problema? Kailangan ba niya ng pera? May nangyari ba sa ama ng mga bata? Pero wala siyang sinagot ng diretsyo. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na babalik din siya agad. Hinalikan niya ang bawat isa sa mga apo ko. Mabilis. Parang isang obligasyon lang. At pagkatapos, umalis na siya. Ganoon lang kabilis. Ang mga bata, Diyos ko, ang mga bata, tumakbo sila sa bintana. Sumisigaw, "Mami! Mami!" Habang pinapanood nila ang kanilang ina na sumakay sa isang taxi at tuluyang naglaho sa gitna ng malakas na ulan. Ang katahimikan sa bahay pagkatapos niyang umalis, nakakabingi. Tanging ang hikbi na lang ni Ana ang maririnig. Niyakap ko silang tatlo, mahigpit. Naamoy ko sa kanila ang pinaghalong amoy ng ulan, pawis at pag-abandona. Nang gabing iyon, ipinagluto ko sila ng mainit na arroz caldo. Iyon ang laging paborito nila. Habang kumakain, tinanong ako ni Angelo, ang panganay. "Lola," sabi niya sa kanyang munting boses, "kailan po babalik si Mommy?" Ano ang isasagot ko? Ano ang sasabihin mo sa isang bata na puno ng pag-asa? Ang tanging nasabi ko ay, "Malapit na, apo, malapit na." Pero hindi siya bumalik. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo. Sinubukan kong hanapin siya. Pumunta ako sa dati niyang inuupahang apartment, ngunit sabi ng mga kapitbahay, umalis na siya. Nang hindi nagbabayad ng 3 buwang upa, ang landlady ibinigay sa akin ang isang kahon ng mga gamit na iniwan niya. Doon ko nahanap ang ilang dokumento ng mga bata, mga birth certificate. Ang mga bata, ramdam na ramdam nila ang pagkawala ng kanilang ina. Si Angelo, nagsimulang umihi sa kama tuwing gabi. Isang senyales ng matinding stress. Si Imelda naman, ang aking matamis na Imelda, halos 1 buwan siyang hindi nagsalita. Tahimik lang, laging nakatingin sa malayo. At si Ana, ang bunso, nagkaroon ng ubo na hindi gumagaling. Parang ubo na galing sa kalungkutan. Dumating ang panahon ng pasukan. Kailangan ko silang i-enroll sa eskwelahan na malapit sa amin. Napakaraming papeles, napakaraming tanong. Sa bawat form na pinipirmahan ko, laging may tanong, pangalan ng ina? Pangalan ng ama? Ako ang nagsusulat ng pangalan ni Veronica. Pero ako ang humaharap. Doon nagsimula ang walang katapusang sakripisyo. Ang pensyon ko, na halos 10,000 piso lang kada buwan, ay hindi sapat. Paano mo bubuhayin ang 3 bata sa ganoong halaga? Pamasahe, pagkain, gatas, gamot, gamit sa eskwela? Ang listahan ay walang katapusan. Naubos ang kaunti kong ipon. Kaya ang sumunod na ginawa ko, ibinenta ko ang mga alahas ko. Ang hikaw na regalo pa sa akin ng aking yumaong asawa. Ang kwintas na bigay ng aking ina. Bawat piraso, may katumbas na alaala. Ngunit sa bawat pirasong nawawala sa akin, ang katumbas nito ay 1 linggong pagkain para sa aking mga apo. Mas mahalaga sila kaysa sa anumang material na bagay. Kumuha ako ng dagdag na trabaho. Naglilinis ako ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Ang aking kumare, si Elma, ang kapatid ng hukom ngayon, siya ang tumutulong sa akin na magbantay sa mga bata. Kapag wala ako, utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. Kung wala siya, hindi ko alam kung paano ko iyon nakayanan. Ang mga taon ay lumipas ng ganoon, tahimik, mahirap, puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pagmamahal. Nakita ko silang lumaki, ang unang pagbasa ni Imelda, ang unang medalya ni Angelo sa eskwelahan, ang unang kanta ni Ana. Ako ang nandoon sa lahat ng iyon. Ako ang pumapalakpak, ako ang yumayakap. Isang araw, nang 8 taong gulang na si Angelo, nagtanong siya kung pwede niyang imbitahan ang kanyang ina sa kanyang birthday party. Ang sakit, para akong sinaksak. Ang tanging nasabi ko, susubukan nating hanapin siya, apo, pero sa puso ko, alam kong malabo na. Nang mag-first grade si Imelda, tinanong siya ng kanyang guro tungkol sa kanyang mga magulang. Ang ginawa niya, itinuro niya ako
at sinabi niya, "Siya po ang nanay ko, si Lola Eliana." Sa sandaling iyon, sa harap ng ibang mga magulang, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Pero pinunasan ko iyon agad. Hindi oras para umiyak. Oras iyon para maging malakas para sa kanila. Ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating nang si Ana ay maglimang taong gulang. Nagkaroon siya ng matinding pneumonia. Kinailangan siyang isugod sa ospital. At doon ko naramdaman ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Hinanapan ako ng mga doktor ng health insurance, ng parental authorization, ng mga dokumento na magpapatunay na may karapatan akong magdesisyon para sa kanya. Ngunit wala ako noon. Lola lang ako. Sa mata ng batas, wala akong karapatan. Nakiusap ako. Nagmakaawa ako. Salamat sa Diyos, may isang doktor na naawa at ginamot pa rin si Ana. Ngunit ang takot na naramdaman ko ng gabing iyon, ang takot na baka may mangyaring masama sa aking apo dahil lang sa mga papeles, iyon ang nagtulak sa akin na kumilos. Doon ako nagdesisyon. Kailangan kong kumuha ng legal na kustodiya. Ipinun ko ang lahat ng natitira kong pera. Kumuha ako ng isang abogado. Naaalala ko pa. Nagbayad ako ng 40,000 piso. Isang halaga na parang 1,000,000 na para sa akin noon. Pero kailangan para sa proteksyon ng mga bata. Sinubukan ng abogado kong hanapin si Veronica para maabisuhan siya tungkol sa proseso ng kustodiya. Nag-publish kami ng mga anunsyo sa diaryo ayon sa hinihingi ng batas. Inaasahan namin na baka naman makita niya iyon at magpakita. Ngunit walang Veronica na sumagot. Kaya 10 taon na ang nakalilipas. Ang korte mismo ang nagbigay sa akin ng legal na kustodiya sa 3 kong apo. Ayon sa batas, kailangan pa rin naming hanapin ang biolohikal na ina sa loob ng 3 taon. Ngunit sa 3 taon na iyon, wala pa ring Veronica. Walang tawag, walang sulat, walang piso. Lumaki ang mga bata sa akin. Naging mundo ko sila at naging mundo nila ako. Si Angelo, nagtapos ng high school na may karangalan. Pangarap niyang maging engineer. Si Imelda, nanalo sa mga paligsahan sa pagsulat ng tula. Mahiyain siya, pero napakatalino. At si Ana, natutong tumugtog ng gitara at bumuo ng banda sa eskwelahan. Siya ang pinakapalaban sa kanilang 3. Hindi ko sila kailanman nilinlang tungkol sa kanilang ina. Palagi kong sinasabi na mahal sila ng kanilang ina, pero hindi lang niya kayang alagaan sila noong mga panahong iyon. Ipinakita ko sa kanila ang mga litrato niya noong mga sanggol pa sila. Itinago ko ang bawat drawing na ginawa nila para sa kanya sa pag-asang balang araw. Babalik siya at maibibigay ko ang mga iyon. At iyon na nga, bumalik siya. Hindi sa paraang inasahan ko. 2 buwan na ang nakalipas. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, nandoon siya, si Veronica. Kasama ang isang lalaking nakabarong, ang kanyang abogado. May dala silang isang makapal na sobre, isang custody demand. Gumuho ang mundo ko. Pagkatapos ng 13 taon, babalik siya para kunin sila? Ngayon pa na maayos na ang lahat? Ngayon pa na malalaki na sila? Ngayon pa na nakalimutan na nila ang sakit? Kaya naman, dito sa korte, nang itaas ko ang luma at dilaw na sobre, hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil sa pangangailangang ipagtanggol ang pamilyang binuo ko mula sa mga piraso na iniwan niya. Magsimula tayo dito, sabi ko sa hukom, habang inilalabas ko ang isang maliit na pakete ng mga litrato na tinalian ng pulang sinulid. Ibinigay ko ito sa clerk, na ipinasa naman sa hukom. Ang ekspresyon ng hukom, unti-unting nagbago habang tinitingnan niya ang bawat larawan. Naging mas seryoso. Ginang Reyes, sabi niya, ilarawan mo kung ano ang nakikita namin sa mga larawang ito. Huminga ako ng malalim. Ang unang larawan, kagalang-galang na hukom, ay ang apo kong si Angelo. Tingnan ninyo po ang kanyang damit. Marumi at punit-punit. Makikita ninyo sa kanyang sapatos
nabutas na ang suwelas. Ang pangalawa ay si Imelda. May mga tuyong mantsa ng pagkain sa kanyang mukha at ang buhok niya ay buhol-buhol. Hindi man lang nasuklayan. At ang pangatlo, si Ana, ang bunso ko. Nakasuot siya ng diaper na halatang hindi napalitan sa loob ng maraming oras. Ganyan po ang itsura nila nang dumating sila sa aking bahay. Nakita kong napayuko si Veronica. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Kinuha ko ang mga litratong iyan, patuloy ko, hindi para gamitin laban sa kanya, kundi dahil pinayuhan ako ng isang kapitbahay na nurse na mahalagang magtago ng record ng lahat para sa kapakanan ng mga bata. Pagkatapos ng mga litrato, inilabas ko ang pangalawang grupo ng mga dokumento. Ang mga sulat, ito naman po, sabi ko, ay ang mga liham na isinulat mismo ni Veronica sa akin sa loob ng unang 6 na buwan pagkatapos niyang iwan ang mga bata. Kinuha ng hukom ang mga sulat. Agad niyang napansin ang sulat kamay. Ito ba ay sulat kamay ng iyong anak? Tanong niya. Opo, kagalang-galang na hukom. Kilalang-kilala ko ang kanyang sulat kamay kahit saan. Tumingin ako kay Veronica. Sabihin mo sa hukom kung ano ang sinasabi sa mga liham na iyan, anak. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kung gayon, ako na ang magsasabi. Sabi ko nang may buong linaw sa unang sulat. 3 linggo matapos niyang iwan ang mga bata, isinulat ni Veronica na nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Javier Cruz at lilipat na siya sa ibang syudad para makasama ito. Hiniling niya sa akin na alagaan ang mga bata ng mas matagal dahil ang bago niyang partner ay ayaw pa raw ng responsibilidad sa pamilya. Ang katahimikan sa silid, napakabigat. Lahat ng mata nakatuon kay Veronica na nagsimula ng umiyak ng tahimik. Ang bawat salita ko sa korte ay parang isang patak ng ulan na unti-unting pumupuno sa isang baso at malapit na itong umapaw. Sa pangalawang sulat, ipinagpatuloy ko at ang boses ko ay nagsimulang tumigas. Ipinaalam niya sa akin na buntis siya sa anak ni Javier at hindi siya maaaring bumalik para sa mga bata dahil nagbanta raw si Javier na iiwan siya kung dadalhin niya ang mga bagahe mula sa nakaraan sa kanilang bagong buhay. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ng hukom. Buntis? Tanong niya. Opo, kagalang-galang na hukom, sagot ko. Ang anak ko ay nagkaroon ng isa pang anak kay Javier Cruz. Isang batang lalaki na ngayon ay 12 taong gulang na at nakatira sa kanila. Isang anak na kaya niyang palakihin dahil ito ang kumbinyente para sa kanyang bagong relasyon. Mula sa kinauupuan nila, nakita ko ang gulat sa mga mukha ng aking mga apo. Si Angelo, Imelda, at Ana. Nagkatinginan sila. Bago sa kanila ang impormasyong ito, hindi ko sinabi sa kanila na may kapatid sila sa ina dahil ayokong masaktan pa sila ng higit sa nararanasan na nila. Ayokong maramdaman nila na ipinagpalit sila, ngunit ngayon, kailangan nilang malaman ang buong katotohanan. At sa pangatlong sulat, sabi ko, at ang boses ko ay puno na ng bigat ng maraming taon. Dito na po ang pinakamasakit. Hiniling sa akin ni Veronica na pumirma sa ilang mga papeles para formal kong talikuran ang anumang habol sa kanya para makapagsimula siya ng bagong buhay nang walang legal na komplikasyon. Nag-alok pa siya sa akin ng pera. Tumingin sa akin ang hukom, naghihintay. Nag-alok po siya sa akin ng 25,000 piso, sabi ko, at ang bawat salita ay may diin. 25,000 piso bilang bayad sa lahat ng ginastos ko sa kanyang 3 anak hanggang sa puntong iyon. Ang abogado ni Veronica, si Ginoong Santos, ay namutla. Malinaw na ang impormasyong ito ay hindi bahagi ng kuwentong sinabi sa kanya ng kanyang kliyente. At pumirma ka ba sa mga papeles na iyon? Tanong ng hukom. Hindi po. Kagalang-galang na hukom, sagot ko ng may dignidad. Sumulat ako pabalik. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ang pera niya. Ngunit kung talagang gusto niyang mawala sa aming buhay, dapat gawin niya ito ng tuluyan. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang makipag-ugnayan sa amin muli hanggat hindi siya tunay na handang maging isang ina.
Inilabas ko ang isa pang dokumento mula sa sobre at ito po ang kanyang tugon sa aking sulat. Ang huling komunikasyon na mayroon kami sa loob ng 13 taon. Binasa ng hukom ang dokumento at ang kanyang ekspresyon ay lalong tumigas. Halos hindi na makatingin sa akin. Ginang Reyes, utos niya. Maaari mo bang basahin ng malakas kung ano ang sinasabi ng liham na ito? Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit ang boses ko ay lumabas na matatag at malinaw. Inay, basa ko. Sige, hindi na kita guguluhin pa. Alagaan mong mabuti ang mga bata dahil may sarili na akong pamilya ngayon. Kung may magtanong man, sabihin mo na lang na kinailangan ng kanilang ina na magtrabaho sa malayong lugar. Ayokong masaktan pa sila. Lubos na gumagalang, Veronica. Ang mga hikbi ng aking mga apo sa likuran ko ay naging malakas na iyak. Tumayo si Angelo na para bang lalapit sa akin. Ngunit pinigilan siya ni Imelda, hinawakan ang kanyang braso. Kagalang-galang na hukom. Sabi ko, habang itinatabi ang sulat. Sa loob ng 13 taon, iginalang ko ang desisyong iyon. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko sinubukang kontakin siya. Pinalaki ko ang kanyang mga anak ng may pagmamahal, gamit ang kakarampot na yaman na mayroon ako, sa pag-asang balang araw, magmamature siya at babalik sa tamang dahilan. At bakit sa tingin mo siya bumalik ngayon? Tanong ng hukom. At ang tanong na iyon ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngumiti ako ng malungkot habang inilalabas ko ang huling mga dokumento mula sa aking mahiwagang dilaw na sobre. Ito na. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Dahil 3 buwan na ang nakalilipas, kagalang-galang na hukom, sabi ko, at ang boses ko ay parang kulog sa katahimikan ng silid. Ang aking kapatid na si Kuya Arturo Reyes, ang tiyuhin ni Veronica, na nakatira sa Texas, at walang sariling anak, ay pumanaw. Ang hukom ay umabante sa kanyang upuan, na may panibagong interes. At ano ang kinalaman niyan sa kasong ito? Ang aking kapatid po, sabi ko, ay nag-iwan ng isang malaking mana para sa bawat isa sa kanyang mga apo sa pamangkin. Kabuuang 7 milyon at 500,000 piso para kina Angelo, Imelda at Andrea. Si Veronica ay humagulgol ng mas malakas. Ang kanyang abogado ay tila nag-iisip ng sumuko sa kaso. Ngunit ang mana, ipinagpatuloy ko ng may matatag na boses, ay maaari lamang makuha ng mga bata kung sila ay nasa ilalim ng kustodiya ng isang direktang kamag-anak. Ibig sabihin, ang kanilang ina o ang kanilang lola at ako, bilang kanilang kasalukuyang legal na tagapag-alaga, ay nagsimula na sa mga pamamaraan para makuha nila ang perang iyon pagdating nila sa tamang edad. Tinitigan ako ng hukom. Iminumungkahi mo ba na si Ginang Veronica Reyes ay bumalik lamang para makuha ang mana ng kanyang mga anak? Hindi ako sumagot agad. Sa halip, inilabas ko ang huling papel mula sa sobre. Isang kopya ng isang legal na dokumento na mahirap makuha. Hindi ko po ito iminumungkahi, kagalang-galang na hukom, sabi ko. Sinasabi ko po ito ng may katiyakan. Ito po ay isang pribadong ulat na ipinagawa ko tungkol sa mga aktibidad ng aking anak sa mga nakaraang buwan. Ipinapakita nito na eksaktong 2.5 buwan na ang nakalilipas. Kinuha niya ang serbisyo ni Attorney Mark Santos at sinimulang imbestigahan ang mana ng aking kapatid. Ipinapakita rin ng ulat na si Veronica at ang kanyang partner na si Javier ay nahaharap sa isang matinding krisis sa pananalapi. 6 na buwan na ang nakalipas. Nawalan ng trabaho si Javier. 4 na buwan na ang nakalipas, nakatanggap sila ng eviction notice. At 3 buwan na ang nakalipas, eksakto noong nalaman nila ang tungkol sa mana. Sinimulan nila ang mga pamamaraan para makuha ang kustodiya ng aking mga apo. Ang kanilang utang ay umabot na sa mahigit 1.5 milyong piso. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay sa wakas nabuo na. Ang tunay na mukha ng kasakiman ay nahayag na sa lahat. Ang mga dokumentong inilatag ko sa harap ng korte, ang ulat mula sa pribadong investigador,
ay parang isang malakas na sampal ng katotohanan sa mukha ng lahat. Ang bawat salita, bawat petsa, bawat numero ay nagtahi ng isang kwento na hindi na mapapasubalian. Isang kwento ng desperasyon at kasakiman. Tumingin ako sa aking anak na si Veronica. Ang babaeng kanina lang ay buong tapang na inaakusahan ako. Ngayon ay nakayuko, parang isang basang sisiw na walang masilungan. Ang kanyang abogado ay hindi na makapagsalita. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga papel na para bang naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong mali, pero wala. Malinaw na malinaw ang lahat. Ang pagbabalik niya ay hindi isang himala ng pagbabago. Hindi ito isang kwento ng isang nagsisising ina. Ito ay isang kalkuladong hakbang, isang plano na nabuo hindi mula sa puso, kundi mula sa isang bulsang walang laman. Ang mana, ang 7,500,000 piso. Iyon ang tunay na habol niya. Hindi ang mga anak niya, hindi ang pamilya, kundi ang pera na kaakibat ng mga ito. Ang pera na magiging solusyon sa kanilang mga problema sa pananalapi. Ang pera na mag-aahon sa kanila mula sa pagkakalubog sa utang. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa loob ng korte. Ang mga bulungan kanina na puno ng paghusga sa akin, ngayon ay napalitan ng mga tingin ng awa at galit na nakatuon kay Veronica. Ang biktima sa kwentong ito ay biglang naging kontrabida. Ngunit bago pa man makapagsalita ang hukom, alam kong mayroon pang isang bagay na kailangan marinig ng korte. Ang pinakamahalagang boses sa lahat. Ang boses ng mga tunay na biktima sa trahedyang ito. Kagalang-galang na hukom, sabi ko, at ang aking boses ay bahagyang lumambot. Bago po ninyo ilabas ang huling dokumento mula sa sobreng ito, nais ko po sanang hilingin na pakinggan ng korte ang aking mga apo. Naniniwala po ako na karapatan nilang ipahayag ang kanilang sariling saloobin sa sitwasyong ito. Nakita kong bahagyang umangat ang ulo ni Veronica na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Siguro, inakala niya na dahil mga anak niya sila, baka may katiting na pagmamahal pa silang natitira para sa kanya. Agad na sumang-ayon ang kanyang abogado. Pumayag ang hukom. At ang unang tinawag niya ay si Angelo, ang aking panganay na apo. 20 taong gulang na siya ngayon. Isang matangkad at payat na binata na may mga matang matalino tulad ng kanyang lolo. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang niya papunta sa unahan ay tila pinag-isipan. Angelo, sabi ng hukom sa isang malumanay na boses, naiintindihan kong napakahirap ng sitwasyong ito para sa iyo. Nais kong malaman mo na maaari kang magsalita ng malaya. Naaalala mo ba ang iyong biolohikal na ina? Lumingon si Angelo kay Veronica ng isang saglit bago sumagot. Opo, kagalang-galang na hukom, sabi niya. Mayroon po akong ilang malabong alaala. Naaalala ko po na laging magulo sa bahay. Naaalala ko po na minsan walang pagkain. At bigla na lang pong darating si Lola Eliana na may dalang mga supot mula sa palengke. Naaalala ko po ang araw na dumating kami sa bahay niya, patuloy ni Angelo, at ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Pinaliguan niya kami, binigyan ng malinis na damit, at ipinagluto kami ng mainit na sopas. Manok po iyon. At ano ang nararamdaman mo sa kanyang pagkawala sa loob ng maraming taon? Ipinikit ni Angelo ang kanyang mga mata saglit. Sa totoo lang po, hukom, sa loob ng mahabang panahon, galit po ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya bumabalik. Ang mga kaibigan ko sa eskwela, may mga magulang na sumusundo sa kanila, nanonood sa kanilang mga laro sa basketball, tumutulong sa kanilang homework. Ako po, ang mayroon ako ay ang aking Lola Eliana. Siya po ang nagtatrabaho sa 2 trabaho para lang masuportahan kami, pero hindi niya pinalampas ni isang meeting sa eskwelahan. Nakita kong umiiyak nang tahimik si Veronica, ngunit nagpatuloy si Angelo. Nang mag-15 anyos po ako, nawala ang galit. Napalitan po ito ng pag-unawa. Naintindihan ko na isinakripisyo ng aking lola
ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kalusugan, at ang kanyang ipon para sa amin. Naintindihan ko na wala siyang obligasyon na palakihin kami, pero ginawa niya ito dahil mahal niya kami. At ngayon na bumalik na ang iyong biolohikal na ina at hinihiling ang kustudiya, ano ang nararamdaman mo? Tumingin si Angelo ng diretso kay Veronica. Mami, kung maaari ko pa po kayong tawaging ganyan, natutuwa po akong malaman na maayos na kayo. Pero hindi ko po maaaring magpanggap na hindi nangyari ang 13 taon. Hindi ko po maaaring magpanggap na hindi masakit na malaman na bumuo kayo ng ibang pamilya habang kami ay lumalaki at iniisip kung ano ang nagawa naming mali. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Saan mo gustong manirahan, Angelo? Tanong ng hukom. Hukom, nasa hustong gulang na po ako, sagot ni Angelo. Ngunit kung ang sagot ko po ay makakatulong para protektahan ang aking mga nakababatang kapatid, malinaw po ang sagot. Gusto ko pong manatili sa aking lola, si Eliana. Siya po ang nagpalaki sa amin. Siya po ang nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Siya po ang hindi nang iwan. Bumalik si Angelo sa kanyang upuan at ang sumunod na tinawag ay si Imelda, ang aking apo, na 18 anyos. Lumakad si Imelda papunta sa unahan. Mayroon siyang isang natural na biyaya sa kanyang pagkilos, ngunit nakikita ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Kagalang-galang na hukom, simula niya. Mayroon po akong mas malinaw na mga alaala kaysa kay Kuya Angelo dahil medyo mas matanda po ako noong napunta kami kay Lola. Naaalala ko po na ang biolohikal na ina namin ay laging umiiyak. Naaalala ko po na minsan, buong araw lang siyang nakahiga sa kama at kami na po ang bahala sa aming mga sarili. Mula sa kanyang upuan, sumigaw si Veronica. May sakit ako! May postpartum depression ako. Pinatahimik siya ng hukom sa isang matigas na tingin. Pakiusap, hayaan ninyong matapos ang dalaga. Nagpatuloy si Imelda at ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng damdamin. Naiintindihan ko po na may sakit kayo, Mommy. Pero naaalala ko rin po ang araw na dumating kami sa bahay ni Lola Eliana. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may nagtanong sa amin kung kumain na kami. May nagbasa sa amin ng mga kwento bago matulog. May nagsabi sa amin na magiging maayos ang lahat. Tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi habang pinapakinggan ko ang aking apo. Si Lola Eliana po, patuloy niya, ang nagdala sa amin sa psychologist noong kami ay binabangungot. Siya ang nag-enroll sa amin sa mga extracurricular activities para hindi kami makaramdam na iba kami sa ibang mga bata. At noong ako po ay 14 anyos at na-diagnose na may juvenile diabetes, siya po ang nag-aral tungkol sa nutrisyon, sa pagsukat ng glucose, sa lahat ng kailangan niyang malaman para alagaan ako. Tungkol sa paninirahan sa iyong biolohikal na ina o sa iyong lola, tanong ng hukom. Hukom, isang estranghero po sa akin ang aking biolohikal na ina, sagot ni Imelda. Alam ko pong kadugo ko siya, pero ang aking lola Eliana, siya po ang kasama ko sa aking pagkabata, sa aking pagdadalaga, sa aking mga takot, at sa aking mga pangarap. Madali lang po ang desisyon, at sa huli, tinawag ng hukom si Ana, ang bunso ko, 16 na taong gulang. Lumapit siya ng may determinasyon na laging katangian niya. Siya ang pinakamukhang kamukha ko. Ngunit mayroon siyang isang rebeldeng espiritu na nagpapaalala sa akin kay Veronica noong bata pa ito. Ana, sabi ng hukom, ikaw ay menor de edad, ngunit ang iyong opinyon ay napakahalaga sa korte. Ano ang naaalala mo bago ka pa manirahan sa iyong lola? Tumingin si Ana kay Veronica. Napakaliit ko pa po noon, hukom, pero may mga naaalala po ako. Naaalala ko pong nagugutom ako. Naaalala ko pong umiiyak ako at walang lumalapit. Naaalala ko po ang amoy ng bahay kung saan kami nakatira. Amoy kalungkutan at pag-abandona. Napayukod si Veronica na para bang bawat salita ng kanyang bunsong anak ay isang pisikal na suntok. Pero naaalala ko rin po, patuloy ni Ana, ang unang araw sa bahay ni Lola Eliana. Naaalala ko pong pinaliguan niya ako ng maligamgam na tubig
at sinuotan ng malinis na pajama na amoy fabric softener. Naaalala ko pong ipinagtimpla niya ako ng maligamgam na gatas na may pulot bago matulog at kinantahan niya ako ng isang oyayi. Gusto mo bang mas makilala ang iyong biolohikal na ina? Nag-isip si Ana sandali. Hukom, hindi po ako magsisinungaling. Curious po akong makilala ang babaeng nagbigay buhay sa akin. Pero takot din po ako. Takot na baka iwan niya kami ulit. Takot na ang mga pangako niya ay tulad lang ng mga pangako niya 13 taon na ang nakalipas. At saan ka nakakaramdam na pinakaligtas ka? Kay Lola Eliana po, hukom. Sagot ni Ana nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya po ako kailanman binigo. Hindi niya po ako kailanman nilinlang. Nang tanungin ko siya kung bakit umalis si Mami, hindi siya gumawa ng magagandang kuwento. Sinabi niya sa akin ang totoo, na minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng mahihirap na desisyon at nasapat ang pagmamahal niya sa akin para manatili. Pagkatapos ng mga testimonya ng mga bata, ang kapaligiran sa korte ay puno ng bigat. Humarap muli sa akin ang hukom. Ginang Reyes, napakalinaw ng iyong mga apo. Mayroon pa bang dapat malaman ang korte bago magdesisyon? Tiningnan ko ang dilaw na sobre sa aking mga kamay. At pagkatapos ay tiningnan ko ang 3 kong apo. Naging matapang sila sa pagsasabi ng kanilang katotohanan. Ngayon, ako naman ang kailangang maging matapang para sa kanila. Opo, kagalang-galang na hukom, sabi ko. Mayroon pa pong isa. Isang bagay na tuluyang magbabago sa pananaw ng kasong ito. Inilabas ko ang huling dokumento mula sa sobre. Isang pirasong papel na natupi at nabuklat ko na ng napakaraming beses kaya't permanente na ang mga tupi nito. Ito ay isang dokumento na natagpuan ko 2 taon na ang nakalilipas kasama sa mga gamit na iniwan ni Veronica sa kanyang apartment. Isang dokumentong siya mismo ang nagsulat at pumirma. Si Veronica ay namutla na parang isang multo. Anong uri ng dokumento, Ginang Reyes? Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang. Kagalang-galang na, hukom, sabi ko. Nakasulat sa sariling kamay ng aking anak, nilagdaan at may petsa 3 araw matapos niyang iwan ang mga bata sa akin. Tumayo ng bigla ang hukom. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na kuryosidad tungo sa ganap na pagkabigla. Isang voluntaryong pagtalikod sa mga karapatan ng magulang, ulit ng hukom, na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ginang Reyes, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hinding-hindi po ako magsisinungaling sa korteng ito, hukom. Sagot ko. Sigurado po ako. Inabot ko ang dokumento sa court clerk. Ang luma at naninilaw na papel na iyon, na naglalaman ng pinakamabigat na sikreto sa lahat, ay nagsimulang maglakbay mula sa aking kamay patungo sa hukom. Si Veronica ay napahawak sa kanyang upuan na para bang malapit ng himatayin. Ang kanyang abogado, si Ginoong Santos, ay kinuha ang dokumento ng may nanginginig na mga kamay. At habang binabasa niya ito, nawalan ng lahat ng kulay ang kanyang mukha. Hindi ito maaaring maging totoo, bulong niya. Pakibasa ng malakas, pakiusap, utos ng hukom. Tumikhim ang abogado at nagsimulang magbasa sa isang boses na halos mabulunan. Ako, si Veronica Reyes, 26 na taong gulang, ay kusang loob, na tinatalikuran ang lahat ng aking mga karapatan bilang ina. Nina Angelo Reyes, 7 taong gulang, Emelda Reyes, 5 taong gulang, at Ana Reyes, 3 taong gulang. Ang katahimikan sa silid ay napakalalim, na maririnig mo ang nagmamadaling paghinga ng lahat. Nagpatuloy sa pagbasa ang abogado. Ang bawat salita ay parang isang pako sa kabaong ng kanilang kaso. Inaamin ko na wala akong emosyonal, pang-ekonomiya o psikolohikal na kapasidad upang palakihin sila ng sapat. Buong puso kong pinahihintulutan ang aking ina, si Eliana Reyes, na gumawa ng lahat ng legal, medikal at pang-edukasyon na mga desisyon na may kaugnayan sa aking mga anak. Tinatalikuran ko ang anumang karapatan na bisitahin sila, kontakin sila, o angkinin sila sa hinaharap.
Ang desisyong ito ay pinal at hindi na mababawi. Nilagdaan, Veronica Reyes, may petsang Oktubre 15, 20 Si Veronica ay humagulgol ng malakas. Baliw ako noon. Hindi ko alam ang isinusulat ko. May sakit ako sa pag-iisip, ngunit mayroon pa akong isang huling bala. At bukod pa riyan? Hukom? Sabi ko. Mayroon pang isang bagay na dapat malaman ng korte, isang bagay na natuklasan ko lamang 2 linggo na ang nakalilipas na nagpapaliwanag kung bakit eksaktong ngayon siya bumalik. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ramdam ko ang pagtindi ng tensyon sa silid. Kagalang-galang na, "Hukom, 1 linggo na ang nakalilipas, tumawag sa akin sa telepono ang aking anak sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon. Ang sorpresa sa silid ay ramdam na ramdam. Maging ang aking mga apo ay tumingin sa akin ng may pagtataka dahil hindi ko ito sinabi sa kanila. At ano ang sinabi niya sa tawag na iyon? Tanong ng hukom. Sinabi niya sa akin na nag-mature na siya at gusto niyang bawiin ang kanyang mga anak. Nang tanungin ko siya kung bakit pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang sabi niya ay nag-iipon daw siya ng pera para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Huminto ako sandali para sa dramatikong epekto. Pagkatapos, tinanong ko siya tungkol sa mana ng aking kapatid. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay sinabi niya, "Inay, ang perang iyon ay para sa mga anak ko. Gusto ko lang siguraduhin na matatanggap nila ito sa tamang panahon." At ano ang iyong isinagot? Sinabi ko sa kanya na ang kanyang mga anak ay mayroon ng access sa mana sa pamamagitan ko, ang kanilang legal na tagapag-alaga, na ang pera ay ligtas sa isang trust fund hanggang sa bawat isa sa kanila ay maging 21 taong gulang. At doon ganap na nagbago ang kanyang tono. Tinakpan ni Veronica ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Alam kung ano ang darating, sinabi niya sa akin. Patuloy ko, na bilang kanilang biolohikal na ina, mas may karapatan siyang pamahalaan ang mana kaysa sa akin. At pagkatapos, tinakot niya ako. Kagalang-galang na hukom. Paano kanya tinakot? Sinabi niya sa akin na kung hindi ko kusang loob na ililipat ang kustudiya at kontrol sa mana, aakusahan niya ako ng kidnapping. Sinabi niya sa akin na may mga testigo raw siya. Sinabi niya sa akin na ang isang hukom ay laging papanig sa isang biolohikal na ina kaysa sa isang lola. Biglang tumayo si Angelo. "Lola, bakit hindi ninyo sinabi sa amin na tinakot niya kayo? Dahil ayokong mag-alala pa kayo ng higit sa kinakailangan, apo." Sagot ko ng mahinahon. "Ginang Reyes?" Tanong ng hukom. "Mayroon ka bang recording ng pag-uusap na iyon sa telepono?" "Wala po, hukom. Ngunit mayroon po akong mas maganda." Ngumiti ako ng bahagya. Pagkatapos ng tawag na iyon, nagpadala sa akin ang aking anak ng ilang mga text message kung saan inulit niya ang kanyang mga banta. Mga mensahe na nakasave sa aking telepono at ipinaprint ko para sa korte. Inilabas ko ang mga printout ng mensahe at ibinigay sa clerk. Binasa ito ng hukom ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging mas matigas sa bawat mensahe. "Maaari mo bang basahin ang ilan sa mga mensaheng ito sa korte?" Kinuha ko ang mga printout. Mensahe mula Hulyo, 18 na. Basa ko. "Inay, pag-isipan mong mabuti. Ako ang biolohikal na ina at sino mang hukom ay papanig sa akin. Huwag mo nang pahirapin pa ito." Nagpatuloy ako. Mensahe mula Julio Dabalibo. "Nakausap ko na ang abogado ko. Sabi niya, ang ginawa mo ay maaaring ituring na parental kidnapping. Maaari kang makulong." At ang huling mensahe, at ang boses ko ay lalong tumatag, mula Hulyo 22. "Inay, kung ibibigay mo sa akin ang kustudiya ng kusa, maaari tayong magkaroon ng kasunduan sa mana. 50-50, sa iyo ang kalahati dahil sa pag-aalaga mo sa kanila. Sa akin ang kalahati dahil ako ang kanilang ina. Pero kung pipilitin mo akong pumunta sa korte, makukuha ko ang lahat. Ang huling ebidensya, ang huling pako sa kabaong, ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni Veronica. Ang katotohanan ay sa wakas lumabas na.
Pagkatapos kong basahin ang huling text message, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng korte. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ibinaba ng hukom ang mga papel sa kanyang mesa at tumingin ng diretso kay Veronica. Ang tingin niya, hindi na lang tingin ng isang hukom. Ito ay tingin ng isang taong labis na nadismaya. Ginang Veronica Reyes, sabi ng hukom, at ang boses niya ay malakas at malinaw. Kinukumpirma mo ba na ikaw ang nagpadala ng mga mensaheng ito? Si Veronica ay humihikbi na lamang. Hindi na siya makasagot. Ang kanyang abogado ay tila isang sundalong sumuko na sa digmaan. Tumingin siya sa kanyang kliyente, pagkatapos ay sa hukom, at dahan-dahang umiling, tapos na ang laban. Kagalang-galang na hukom, sabi ko sa isang mahinang boses, nais ko lang pong liwanagin. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti laban sa aking anak. Naiintindihan ko po na dumaan siya sa mahihirap na panahon noong bata pa siya. Pero ang hindi ko po matanggap ay ang pagbalik niya ngayon dahil lamang sa pera. Tumingin sa akin ang hukom. Ano ang hinihiling mo sa korteng ito, Ginang Eliana Reyes? Ito na, ang sandaling hinintay ko. Huminga ako ng malalim. Hinihiling ko po na kumpirmahin ang aking permanenteng legal na kustodiya sa aking mga apo, sabi ko, na ang custody demand ng aking anak ay tuluyang ibasura at na mag-issue ng isang restraining order na nagbabawal kay Veronica na lumapit sa mga bata, maliban na lang kung sila, pagdating nila sa hustong gulang, ay kusang loob na magpasya na makipag-ugnayan sa kanya. Hindi mo maaaring ilayo sa akin ang mga anak ko. Habang buhay, sigaw ni Veronica mula sa kanyang upuan. Puno ng desperasyon, humarap ako sa kanya. At sa unang pagkakataon sa buong paglilitis, ang boses ko ay lumabas na malambot, ngunit hindi natitinag. Anak, ikaw mismo ang nagbigay sa kanila, 13 taon na ang nakalipas. Wala akong inaagaw sa iyo, pinoprotektahan ko lang ang iyong iniwanan. Idineklara ng hukom ang isang maikling reses para pag-aralan ang lahat ng ebidensya. Ngunit sa pagbabalik niya, alam na ng lahat kung ano ang kahihinatnan. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga dokumentong ipinakita, simula ng hukom, ang korteng ito ay naglalabas ng sumusunod na hatol. Una, ang permanenteng legal na kustodiya ni Ginang Eliana Reyes sa mga menor de edad na sina Imelda at Ana Reyes ay kinukumpirma. Ikalawa, isang 5 taong restraining order ang ipinapataw laban kay Ginang Veronica Reyes. Ikatlo, ang custody demand na inihain ni Ginang Veronica Reyes ay idinedeklarang walang bisa. Gumuho ng tuluyan si Veronica. Inaalalayan na lamang ng kanyang abogado. Ngunit may idinagdag pa ang hukom na hindi ko inaasahan. At higit sa lahat, sabi niya, habang tinitingnan ang mga printout ng text message, ang mga tahasang pagbabanta na ginawa mo sa iyong ina, na may kasamang pananakot ng maling akusasyon ng kidnapping, ay hindi lamang moral na kasuklam-suklam, kundi bumubuo ng extortion, isang seryosong krimen. Dahil dito, mayroon akong legal na obligasyon na i-refer ang kasong ito sa opisina ng District Attorney upang suriin kung dapat magsampa ng mga kasong kriminal laban sa inyo. Ang salitang kriminal ay yumanig sa buong silid. Si Veronica ay sumigaw, "Hindi po! Pakiusap! Gusto ko lang pong mabawi ang mga anak ko." Ginang Reyes, sabi ng hukom, hindi mo gustong mabawi ang iyong mga anak. Gusto mong mabawi ang pera ng mana. Napakalinaw ng ebidensya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ginang Eliana Reyes, nais mo bang magsampa ng kaso para sa extortion laban sa iyong anak? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Sa loob ng maraming linggo, inisip ko ang sandaling ito. Ang sandali ng tagumpay. Pero hindi ko kailanman inisip na kailangan kong magdesisyon kung ipakukulong ko ba ang sarili kong anak. Tiningnan ko si Veronica, na nakatingin sa akin, na may mga matang nagmamakaawa. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking mga apo na naghihintay sa aking sagot. At sa huli, tiningnan ko ang aking puso. Kagalang-galang na hukom, sabi ko.
Hindi ko po nais na magsampa ng kasong kriminal laban sa aking anak. Nakarinig ako ng isang buntong hininga ng ginhawa mula kay Veronica, ngunit nagpatuloy ako. Gayunpaman, iginigiit ko po ang restraining order at hinihiling ko po na maitatag sa pampublikong record na si Ginang Veronica Reyes ay kusang loob na tinalikuran ang lahat ng kanyang mga karapatan bilang magulang noong Oktubre 15, 2011. Ipinagkaloob. Sabi ng hukom, tapos na. Tapos na ang lahat. Habang paalis kami sa korte, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng tagumpay at kalungkutan. Nanalo ako sa legal na labanan. Ngunit nawalan ako ng pag-asa na ang aking anak ay bumalik sa tamang dahilan. Ngunit nang palibutan ako ng aking mga apo ng kanilang mga yakap sa pasilyo, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. 3 buwan, pagkatapos ng paglilitis, unti-unting bumabalik sa normal ang aming buhay. Si Angelo ay nasa kolehiyo na, nag-aaral ng engineering sa isang scholarship. Si Emelda ay nagtatrabaho ng part-time sa isang bookstore habang tinatapos ang high school. At si Ana, abala sa kanyang banda. Ang restraining order ay nagbigay sa amin ng kapayapaan na matagal na naming kailangan. Wala nang takot, wala nang pangamba. Isang araw, dumating ang aking kumare na si Elma, ang kapatid ng hukom. May dala siyang balita. Eliana, sabi niya, tungkol ito kay Veronica. Ano ang nangyari? Tanong ko. Iniwan na siya ni Javier noong nakaraang linggo, sabi ni Elma. Kinuha niya ang kanilang anak na si Paul. Sinabi raw niya na hindi niya kayang manatili sa isang babae na nagpakawala ng 7.5 milyong piso dahil sa katangahan. Ang balita ay parang isang sampal sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Veronica, anak ko pa rin siya. At masakit malaman na nagdurusa siya. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Nakatira sa isang maliit na apartment malapit sa bayan. Nagtatrabaho bilang tagalinis ng mga opisina sa gabi. Sabi ng kapatid ko, mukha raw siyang kahabag-habag. Sobrang payat, sobrang lungkot. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Inisip ko si Veronica. Inisip ko siya na mag-isa sa maliit na apartment na iyon. Walang asawa, walang anak, walang matatag na trabaho. Inisip ko ang kanyang pagsisisi, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang desperasyon. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon na kahit ako ay nagulat. Pumunta ako sa palengke. Bumili ako ng bigas, manok, gulay, tinapay, gatas, mga pagkain na sapat para sa isang linggo. Isinilid ko ang lahat sa mga bayong at nag-drive papunta sa address na ibinigay sa akin ni Elma. Ang gusali ay luma at sira-sira. Umakyat ako sa 3 palapag at kumatok sa apartment 3B. Narinig ko ang mabagal na mga yabag. Sino yan? Tanong ng isang boses sa likod ng pinto. Ako to, Veronica, ang nanay mo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng pagbubukas ng mga kandado. Bumukas ang pinto at nakita ko ang aking anak. Tama si Elma. Mukha siyang kahabag-habag. Inay, bulong niya. Na para bang hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Nagdala ako ng ilang mga bagay para sa iyo, sabi ko. Pumasok ako sa kanyang maliit, ngunit malinis na apartment. Inilagay ko ang mga pagkain sa kusina. Bakit? Tanong niya. Dahil anak kita? Simpleng sagot ko. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko kayang makita kang nagugutom. Bumagsak si Veronica sa sofa at humagulgol. Inay, nawala na sa akin ang lahat. Kinuha ni Javier si Paul. Sinabi niya na talunan daw ako. Umupo ako sa tabi niya. At ano ang sinabi mo sa kanya? Wala, dahil alam kong tama siya. Isa akong talunan. Nawala sa akin ang mga una kong anak. Nawala ang mana. Nawala si Paul. Nawala ang bahay ko. Veronica, sabi ko sa isang malumanay ngunit matatag na boses, hindi nawala sa iyo ang mga una mong anak. Inabandona mo sila. May pagkakaiba. Lagi mo na lang bang ipapaalala sa akin ang mga pagkakamali ko? Hindi ko ipapaalala, pero hindi rin kita hahayaang baguhin ang kasaysayan. Kung gusto mo talagang magbago, kailangan mong magsimula sa pagtanggap sa katotohanan ng iyong ginawa.
May paraan pa ba para makilala kong muli ang aking mga anak? Tanong niya. Siguro, sagot ko. Pero kailangan itong maging ayon sa kanilang mga kondisyon. Kapag handa na sila, kung sakaling maging handa sila. Sa ngayon, magtrabaho ka sa iyong sarili. Humanap ka ng tulong. Humanap ka ng matatag na trabaho. Matuto kang mamuhay ng mag-isa. Maging ang babaeng gusto mong maging ina nila. Umalis ako sa apartment na iyon na may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Ngunit alam kong hindi ko kayang hayaang magutom ang aking anak kahit ano pa ang nagawa niya. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na iyon sa korte. Ang buhay ay nagpatuloy. Nakaupo ako sa aking hardin, pinapanood ang mga kamatis na itinanim ko noong tagsibol. Si Angelo ay nagtapos na sa kolehiyo nang may karangalan at nagtatrabaho na sa isang engineering firm. Si Imelda ay natanggap sa universidad na may partial scholarship. Si Ana, ngayon ay 17 anyos, ang nangunguna sa banda ng kanilang paaralan. Ang mana mula kay Kuya Arturo ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanilang mga trust account, naghihintay na bawat isa sa kanila ay maging 21 taong gulang. Ngunit, ang pinakamahalaga, ang aking mga apo ay namumulaklak ng walang anino ng takot sa pag-abandona. Dumating si Elma na may dalang balita. Eliana, mayroon akong dapat sabihin sa iyo tungkol kay Veronica. Ano na naman? Tanong ko. Nag-enroll siya sa psychological therapy. Sabi niya, 6 na buwan na siyang dumadalo. Sabi ni Theodore, siya mismo ang nagbabayad para sa mga session gamit ang kanyang sahod sa paglilinis. Ang balita ay tunay na ikinagulat ko. At mayroon pa, sabi ni Elma. Nakatanggap siya ng trabaho sa araw bilang isang receptionist sa isang medical clinic. Hindi na siya naglilinis ng mga opisina sa gabi. Mukha na siyang mas maayos, mas matatag. Nangungumusta ba siya sa mga bata? Hindi. Sa katunayan, sinabi raw sa kanya na dinalaw mo siya. At ang sagot niya ay sapat na raw ang nagawa ng kanyang ina para sa kanya, na ngayon ay kanyang pagkakataon na patunayan na kaya niyang magbago ng walang tulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagmamalaki para sa aking anak. Nang hapong iyon, umuwi si Ana mula sa eskwela na may malalim na iniisip. Lola, tanong niya, sa tingin ninyo po ba, gugustuhin ko ring makilala ang aking biolohikal na ina balang araw? Hindi ko alam, apo, sagot ko. Iyan ay isang desisyon na ikaw lamang ang makakagawa kapag handa ka na. Magagalit po ba kayo kung sakaling magpasya akong makipagkita sa kanya? Hindi, apo ko. Ipagmamalaki kita sa paggawa ng iyong sariling mga desisyon bilang isang responsableng tao. Sa loob ng maraming taon, nagkimkim ako ng sama ng loob kay Veronica. Ngunit ngayon, natanto ko na ang sama ng loob na iyon ay isang tanikala na nagtatali sa aming dalawa. Nang bitawan ko ito, pinalaya ko ang aking sarili. Hindi ko kinamumuhian ang aking anak, ngunit hindi ko rin kinukonsinti ang kanyang ginawa. Nauunawaan ko na lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit nauunawaan ko rin na ang ilang mga pagkakamali ay may permanenteng kahihinatnan. At ang pagpili na iwanan ang iyong mga anak ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon na tumutukoy kung sino ka bilang isang tao. Ngayon, habang pinapanood ko ang aking mga apo na namumuhay ng masaya at matagumpay, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Sila ang buhay na katibayan na ang pag-ibig na walang kondisyon at ang matatag na mga hangganan ay maaaring magkasama. Ang hustisya, kung minsan, ay hindi pagpaparusa. Kung minsan, ang hustisya ay ang bawat tao na tumatanggap ng kung ano ang nararapat sa kanilang mga aksyon. Ako, nararapat sa akin ang pagmamahal ng aking mga apo dahil ibinigay ko sa kanila ang pagmamahal na iyon sa loob ng 13 taon. Si Veronica, nararapat sa kanya ang kawalan ng pagmamahal na iyon dahil pinili niyang maging wala sa loob ng 13 taon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang natural na kahihinatnan. At ako, mananatili akong kung ano ako noon pa man. Ang kanilang lola, ang kanilang tagapagtanggol,
ang kanilang ligtas na tahanan, ang kanilang pag-ibig na walang kondisyon. Dahil ganyan gumagana ang tunay na pag-ibig. Hindi ito nang iiwan, hindi ito nakikipagnegosasyon, hindi ito nagtatakda ng mga kondisyon. Ito ay simpleng nandyan. At sa huli, iyon ay sapat na.